Ang sabi mo? Nasa abroad ka? Hayahay? Life is easy? Mali. Living abroad taught me one thing. Kung hindi ka marunong mag-budget, mauubos ka. Right. Good morning, Cubs. So ngayon, tuturo ko sa'yo kung paano o anong ginagawa ko. Personal experience. So, para lang to sa mga baguhan na OFW. Sa wala pang alam or kung gustong mag-abroad. So, at least meron kayong makukuha ng mga idea. So, panoorin mo to kung interesado ka. And by the way, shout out muna sa lahat ng mga subscriber. Tapos nakita ko sa past video is 90% not subscriber. Kung maaari, pwede nyo bang i-subscribe? Maraming salamat para makita nyo kung anong mga ginagawa dito sa ibang bansa. So ayan. At marami pa akong gagawing video. Lalong-lalo na sa mga baguhan o mga aspiring OFW. This is my personal experience. Right? So isi-share ko. So una, number 1, how I divide my salary. So ito yung breakdown ng sweldo ko every month. So hindi naman lahat na actually may pakita ko, at least merong mga ideya na ibibigay ko sa inyo. Right? So let's say about sa rental ng bahay. So, kasi nagre-renta kami ng bahay dito. Dati, nung unang taong ko pa lang is libre kami. Pero ngayon, so, nagre-renta na. Pinabayad kami $150 a week. Every week yan. Matik yan. Kaltas sa sahod namin. So, kung paano ko siya minamanage na makaipon pa rin tayo. Right? So, rental, tapos food, padala sa pamilya, savings, tapos sa mga personal wants. So, simple lang pero effective para hindi mauubos agad. Right? Sa dahil ako ay kusinero, so medyo nakatipid ako sa pagkain actually. Totoo yan dahil maaari kaming magdala ng baon galing sa trabaho, dalhin namin dito sa bahay. So sa hindi pa nakakaalam, yung bahay namin, baka magtaka kayo, ang laki, 150 a week. So ano lang to, parang tawag nito isang buong bahay na hindi naman siya kalakihan. So pinoporsyon-porsyon namin. Kita niyo yan, mga kortina. Diyan may nakatira kasama ko. Dito rin sa kabila. Ito lang sa akin. Ito yung higaan ko. So may cabinet ako, may table ako kung saan ko nagbablog ngayon, nakikita mo. Ayan. Yun lang. Dahil di naman tayo masilan. Kasi nandito tayo para magtrabaho. Right? So balik tayo. So number 2, tip savings. Money savings tips. So ganito ang ginagawa ko. Nung nagluluto kami sa bahay, so malaking tipid yun. At saka instead na lagi kang lumalabas, kumakain sa labas, mas mabuting magluto ka para mas makatipid ka. And then ang iba pa yung ginagawa namin is yun nga, magbaon ka sa trabaho bago ka umuwi sa bahay. So actually ako naman may experience dito sa bahay na tinitirhan ko papunta sa trabaho is 1 kilometer lang. So I have a lot of option. Una, kasi gusto kong mag-exercise, malakad ko lang siya. Basta maganda yung panahon. So pwede ko siyang malakad. And then number 2, bike. Bumili ako ng electric bike. Then meron din akong road bike. So pagpili-piliin ko lang. So ang laking tipid niya para sa akin. Yun ang ginagawa ko. Pero I don't know kung ikaw, Cubs, kung malayo
ang pinagtrabahuan mo. So wala kang ibang option. Either may motor ka o magbus ka. So piliin mo yung monthly. Kukuha ka ng ticket na monthly. Mas nakatipid ganun. Alright, so ang pagbabudget, lalong-lalo na, iwasan mo rin yung bili ka ng bili. Lalo sa online, iwasan mo yun. At sumali ka doon sa mga sale. So naranasan ko rin yan. So maraming salamat pa rin na natauhan ako. So iwasan ko na yun at na parang hindi na ako maano kung anong mga sale pa yan dati kasi sale. Punta tayo doon, punta kasama mga barkada, bili ng bili. So diyan mayari tayo. So iwasan mo yan. So kahit maliit lang yan na ginagawa mo palagi, pero malaking ano pa rin yan na yung budget mo ano pa rin siya, masisira. Alright. So number 3, my past money mistake. Yun. Before kasi lagi akong gutom. So end of the month, sige ko, gastos, labas at mga necessary things. Ngayon, priority ko na nga yung savings. So essential lang. Ang ginagawa ko kasi noon is, yun nga, kain sa labas. Bili ng bili. Sale. Talagang ang laking nawawala. Kahit pa kunti-kunti lang, pag naipon mo, doon mo makita kung isulat mo lahat. Ang laki na pala ng nagastos ko. Alright, so iwasan mo rin yan, kabayan. Bago ka, uulitin ko itong video na to para lang sa mga baguhan. Hindi kasali yung mga so may experience na. Dumaan na rin yan. Kumbaga natauhan na yan. Ito para sa mga bago lang. Pang-apat, so how I save even with a small salary. So ganito, hindi mo kailangan, masasabi ko sa'yo, hindi mo kailangan ng malaking sweldo para makasave. Right? Para makasave ka. So number 1, automatic transfer your account. Either may isa kang account, so transfer mo kaagad. O kung wala ka namang ibang account, so ang gagawin mo, punta ka ng bangko, magwi-withdraw ka, tabi mo na kaagad. So save first bago gumastos. Consistent lang, kahit maliit, basta hindi makakaligtaan, lalaki pa rin yan. Yun yung mga sikreto na ginagawa ko. Tapos ito na naman, sending money, sa pagpadala kung sumusuporta ka sa pamilya mo abroad. So dapat may fixed amount ka. Baga ako na padala, so hindi lahat ng sweldo na ipapadala. So may kulang pa rin para sa sarili mo. Alright, balance is the key. So kailangan matsansan nyo man yan, pasulat mo sa asawa mo. Or kung hindi pala, itong video na to is para sa may pamilya. O kung binata ka or dalaga ka, mas mabuti sa'yo. Pero itong video na to is para sa may mga pamilya na. So yun, ipasulat mo sa asawa mo magkano yung gastos nyo every month. So para trace ninyo kung anong dapat. So mga needs lang, wag na yung wants muna. So mababudget mo siya. Pinakamadali yun ang ginagawa ko sa akin. So experience ko yan. So effective naman talaga. And then number 6 is dapat self-care. Right, self-care. So without overspending, budgeting doesn't mean kuripot ka lagi. So libre at relaxing activity, yun, park walking, beach, movie night, sa bahay lang. Pag uwi mo, doon ka na lang. So instead na manonood ka ng sine, hindi mo maiwasan yan sa mga sa ibang bansa, meron yan. So iwasan mo yan. Tapos sa home, coffee ka lang. So wag na yung
kape ka ng kape sa labas, mahal, magkano? Ang isang baso. Tulad dito, siguro sabihin natin minimum $10 up. Isang kape. O, di ba? So, kung everyday ka, kung everyday mong ginagawa yan, ubos ka. Maliit lang yan, pero pag naipon, malaki. So, kailangan balance lang talaga. Ako naman, ang ginagawa ko, nahilig ako sa basketball dati. Nung okay pa yung tuhod ko. So, every Saturday, so naglalabas ako, nagbabasketball ako. Yun ang ginagawa ko. So, yun. Labas ka sa bahay instead na manood ka o di walking ka or basketball ka. Libre, di ba? Walang gastos, tubig lang dala mo. Okay na yun. So, right. So, ito ang pinaka-last, mga Cubs. So, ang masasabi ko sa lahat ng mga OFW, ng mga baguhan, remember always, budgeting is not about being a kuripot. Okay? It's about being wise. So, disiplina ngayon. Disiplina mo ngayon sarili mo equals hayahay bukas. Hayahay tomorrow. So, life abroad is not easy. Pero with smart money, smart money management, okay. Ayan. So, I hope na itong video na to nakatulong sa'yo. And sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe. So, this is Romel's Way, na isang OFW na nandito sa island ng Bermuda ngayon. Alright, maraming salamat. God bless you all.